din sa atin para una bumisita, ikalawa makapag-aral po at punta po sa gawain ito sa JA. Ito po, sa ating church, mga bisita po natin. Ngayon mga kapatid, ito'y continuation pa rin. Ito'y continuation pa rin po ng ating pag-aaral ng The Great Controversy. Po, na kung saan nalalaman po natin mga kapatid ko, ang kasaysayan ng ating iglesia simula noong sa Jerusalem hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo kung pag-aaral po natin ng Great Controversy mga kapatid, hindi na tayo magkakaroon tungkol sa mga sabi natin magkakaroon tayo ng kaalaman tungkol sa tinatawag na tungkol po sa mga last day events. Okay? At sa history ng ating church, kung paano pinatubay ng ating Panginoon na iglesia, simula po doon sa Church of Jerusalem hanggang sa ating panahon ngayon. Okay? Sa propesya po ng 2,300 days, mga kapatid, ito pinag-aaralan natin, ito po ay nakapaloob doon. Kaya maganda na pag-aaralan po natin ito. Ang topic po natin sa gabi ng mga kapatid ay French Revolution and the Bible. Kaso, na-discuss na natin pala, nagkamaliyakan ko may-share ko doon. So, na-discuss na natin mga kapatid ang French Revolution and the Bible, na kung saan, nakita natin mga kapatid, ayon sa prophecies ng Revelation, na may dalawang witnesses na pinpersecute. At ang interpretation doon sa two witnesses na yung mga kapatid ay ang banal na kasulatan ng Old and the New Testament. At yan po ay nangyari ng panahon ng French Revolution, na kung saan tinangkol ang ilang Bible at mas naging mahalaga sa kanila ang kanilang kaisipan. Mas tumaas ang reason o yung pagiging rational being ng tao ay sa mga pagsunod nila sa kanilang ating Panginoon. Pero later ang mga kapatid, na-realize nila na yung kanilang pagbabalik nila sa Bible ay nagkaroon ng malaking impact sa kasaysayan mo ng tao. Ngayon mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay sa chapter 16 na may pinamagatang The Pilgrim Fathers. Okay? The Pilgrim Fathers. Sino mo nagbasa? Ako lang. Anyway, punta dito sa pag-simulo na naman siya. Narrative itong kwento dito at pag-aaral tayo sa history. Diba? Naalala yung mga kapatid yung prophecy sa Revelation, okay? Revelation chapter 12, the woman and the dragon. Okay? Sino kung nakakaalala doon? Sa the woman and the dragon. Doon po yun, di ba? Revelation chapter 12. Na kung saan sinersecute ng dragon yung babae, at ang babae ay tinangkot sa loob ng 1,260 days. At sabi roon ay itinanong siya sa tinatawag na wilderness. Hindi niyo ba alam mga kapatid na itong Pilgrim Fathers ay isa ito sa mga events na dinanas po ng iglesia ng 1,260 days. Kung paano siya nilagyan ng pakpak ng ating Panginoon symbolically upang makatakas po sa pag-uusig ng kaaway. Okay? So, pasimulan natin mga kapatid ito. Dito natin makikita kung bakit ang Protestant Church from Europe ay nalipat saan? Sa United States of America. Titingnan natin mga kapatid tayo na dito sa Great Controversy, chapter 16, The Pilgrims of Fathers. Isa po sa pinakamatinding kalaban po ng Tatasi. Nung siya po ay nasa bingit pa ng kapangyarihan, kapangyarihan pa. Alam na natin hanggang sa ngayon ay nasa kapangyarihan pa siya. Okay? Nung siya po, nung 1,260 years prophecy, naniwala po na parang ito nangyari noong 14th century. Okay? 14th century. Ang isa sa pinakamatinding kalaban ng prophecy o ng Rome ay ang Indian. No? Ang England mga kapatid ay nahirapan sila itong pabagsakin. Kung makikita natin lahat ng mga neighboring country ng Rome, ito lahat ay dumaba sa paanan ng papacy. No? Maging mga barbarians, yumuko sila at sila ay napailalim sa tinawag na Roman Catholicism. At recognize nila ang Pope bilang
vicarious piety o kahalili ng Diyos dito sa sanlibutan. Pero bakit na England na dapat sila, mga kapatid? Geographical. Unang-una, ang England po, bago ka makapunta from mainland Europe, tatawid ka muna ng English Channel. Okay? So, nahirapan sila ron. At ang mga English ay magagaling sa mga seaman. Kaya kahit anong atake nila, kasi kung hindi daw sila makuha sa pamamagitan ng pananampalataya, gagamit sila ng kamay na bato. Kaya ang ginawa doon sila Luther, ginawa doon sa mga Waldenses, na ba? So, magagaling na mga talaga ng mga English people, yung mga tao sa England. Gawa na expedition itong Pope. Nagtuloy sila ng maraming navy para pagsakin ang England at mapasayalin sa kanilang kapangyarihan, pero sila po ay nabigo. Kaya makikita natin na natili ang pagiging independent ng England kapag pinag-uusapan niya ang kanilang religion. Tapos, so mga kapatid, isa sa mga ang sikat na English reformer sa ating pag-aaral ay mga iba po. Si John Wycliffe, no? Yan, Wycliffe mga kapatid. Hindi siya persecute ng Rome. Una kasi, tatawid pa sila ng dagat, tapos siya persecute ng Rome. At malaki ang influensya ni John Wycliffe sa iglesia po ng England. Isa po ng mga iglesia, sekta ng pananampalataya ng galing sa England ay ang mga Puritans at ang mga Anglican. Pero panahon na yun, na po, sila yung mga tinatawag na Anglican o yung tinatawag na Church of England. Okay? At sila po ay malaya sa kapangyarihan po ng Papacy. Itong Church of England, mga kapatid, bago sila maging Anglican, sila po ay mga pure Catholic. Pero dahil sa gawain ni John Wycliffe, mga kapatid ko, ang Church of England ay nabago. At sila po lahat ay nagkaroon ng Reformation. Hinuwalay po sila sa iglesia po, sa Roman Catholic. At nagkaroon sila ng sariling iglesia. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na hindi lahat naman ng aral ng Roman Catholic ay naalis din naman sa Anglican, sa Church of England. Hindi lahat ng aral ng mga Catholic, nung kanilang kapanahunan, nung sila nag-reform, hindi lahat ng mga kapatidero natanggal sa kanilang iglesia. Ibig sabihin, may mga nanatiling mga prinsipyo, may mga nanatiling pa rin mga aral na mayroon ng Catholic Church sa kanilang church o sa England. Sa ganun pala mga kapatid, maraming mga tao sa England, especially yung meron niya tawag na puso sa meron silang damdamin na may taguyod ang tinatawag na liberty of conscience. Ang sinasabi na ang panatili ng mga aral na yan sa ating iglesia ay isang pagpapakita na tayo pa rin ay alipin ng Roman Catholicism. Sabi nila. At para sa kanila, itong mga aral na ito na natili sa atin ay isang tulay lamang upang muli ipagkaisa ang pagkakaiba ng dalawang iglesia sa England at sa UK. So marami mga kapatid, kasi marami pa rin mga practices ng Anglican na na sinusunod nila na nanggaling po sa Roman Catholic Church. At dumating din po mga kapatid ko sa punto na para maging mas kapag ipakinabang ang kanilang religion sa England, ipinag-utos at inandato na lahat ng tao ay kinakailangan dumalo sa iglesia po ng England. Naging batas mga kapatid dahil hindi dumalo ay mapaparusahan. So dun pa ng mga kapatid na wala yung tinatawag na liberty of conscience, na kalayaan ng magsumamba sa ating Panginoon kapag nakikinig ng kanilang government na kinakailangan gawin ang lahat ng pinag-utos ng government na may concern po
sa kanilang iglesia. Maging yung mga aral na ulitan na pinanggalingan, ayan po, Roman Catholic Church. So marami pong hindi naging satisfied sa reformation na nangyari sapagkat unti-unti, muli na naman silang bumabalik sa original nilang ginagawian. So maraming hindi naging satisfied. Maraming hindi sumunod po sa patakaran ng kanilang pamahalaan na kinakailangan dumalo sila, umaten sila. So maraming mga kapatid, doon sa mga miyembro ng Iglesia England, ang pinag-uusig, nakulong at pinatay. So out of that Anglican Church, nagkaroon na naman ng mga tao na lumabas para itagulit ko yung tawag na liberty of conscience at tinawag ko ng mga Puritan. Okay? At para mailigtas sila sa malawak pang persecution mga kapatid, ito mga tao na ito na nagtatapuyod ng kalayaan ng konsensya sa pagtapatak ng Panginoon at ng banal na kasulatan, sila po ay tumakas patungong Holland upang matakasan yung persecution. Pero hindi rin naging ganap ang kanilang kalayaan at sila ay nagpatuloy sa kanilang pagtakas at nakita sila ng isang lugar kung saan palagay sila at naging kaibigan nila ang lugar na ito ay yung Dutch Republic. So doon mga kapatid ay pansamantalang naging malaya itong mga tao na lumabas po sa Iglesia ng England. Pansamantalang silang nagkaroon ng kalayaan na bagaman sa England ang kanilang hanap buhay ay napakaganda, ang kanilang pamumuhay ay nasa mabuting kalagayan, hindi nila inindayon, tinanggap kung anong maging kalagayan nila doon sa lupa nilang tinira, magkakaroon sila ng kalayaan sa tinatawag na pagsama. So sa kabila ng mga kapatid na tining matatag, bagamat kahirapan, bagamat sabihin natin kahirapan sa buhay ang kanilang naranasan, sa pagkain, o sa anumang mga gawain na hirapan nila, pero masaya sila na magkaroon sila ng kalayaan sa kanilang pagsama. Nakita natin mga kapatid kung gaano pa rin pilit na siniserve ng Panginoon ng katotohanan na every time na ang iglesia ay naapektuhan o na-influensyahan ng mga maling-aral, pilit siyang gumagawa ng paraan na may nagulong pa rin ang katotohanan sa pamamagitan ng mga tao ito. Sabi ito mga kapatid, minsan pinapahintulutan ng ating Panginoon ng mapagsubok sa buhay upang mas ipakita ang kadakilaan ng Diyos sa maraming tao na nakatingin po sa atin. Minsan pinapahintulutan na subukan tayo mga kapatid ko, tayo ng Christian, upang maipakita ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa mga tao na nakatingin sa atin. Ganito po ang karanasan po ng mga Puritan. Pinahintulutan ng ating Panginoon itong mga pagsubok na ito upang ihanda sila mga kapatid doon sa biyaya ng ating Panginoon na nais matapos sa kanilang buhay. So, ang gusto nilang mangyari mga kapatid ay sila po ay humiwalay sa English Church. So, para mapatunayan yun, nagkaroon sila ng covenant sa kanilang mga sarili na sila ay lalakad ng sama-sama na may kadalisayan, lalakad silang sama-sama na itapaguyod po ang katotohanan ng ating Panginoon. At ang kanilang hiniwalay ang kanilang sarili sa English Church. Dumating ang panahon mga kapatid na hindi na kaya nilang mapigilan ng persecution sa England. Sapagkat marami na sa mga Puritan na mga namamatay. Isang pastor nila o minister sa pangalan po ni John Robinson, isa po sa mga Pilgrim Fathers, na nagsabi, ibabasahin ko po mga kapatid, "Brethren, we are now erdom to part asunder, and the Lord knoweth whether I shall live ever to see your face more. But whether the Lord has appointed it or not, I charge you before God and His blessed angels to follow me no farther than I have followed Christ. If God should reveal anything to you by any other instrument of His, be as ready to receive it as ever you were to receive any truth of my ministry, for I am very confident that the Lord has more truth and light yet to break forth out of His holy word." Itong si John Robinson mga kapatid, nakita na niya
na hindi na mapipigilan ng persecution. So, ang kanyang iglesia, siya bilang ministro ay nagplano na ang grupong ito ay lumanap ng isang lugar na kung saan sila'y magiging malaya po sa influensya po ng English Church. At sabi niya dito, hindi na mapipigilan ng ating paghihiwalay. Hindi ko alam kung tayo po ay magkikita-kita, pero ang dalangin ko sa inyo, kung ang banal na Espiritu ng Panginoon ay may pakilala sa inyong katotohanan, tanggapin niyo ito. No? Huwag kayong manatili sa truth na hawak mo ngayon. Kung meron pa may papakilala ng katotohanan sa inyong Panginoon, tanggapin niyo ito, may kasiyahan. Kasi ito mga problema mga kapatid ni John Robinson. Sabi niya, ang ating mga reformer, yan, nandiyan sila, with passion, ibinuhos nila ang kanilang sarili para itaguyod ang katotohanan. Pero mga kapatid, sabi niya, pero dumating sa point na sila namatay. At hanggang doon lang yung liwanag na may pakilala nila sa tao. At sino magpapatuloy? Kung sila'y nabubuhay sana, hindi sana masayahin nila, nasasama sa atin upang ipagpatuloy ang mga katotohanan na nasa banal na kasulatan. Yun lang mga kapatid, ang mga reformers, before pa ay nangamatay, ang iba sa persecution, ang iba naman sa exile. Kaya hanggang doon lang yung katotohanan na kanilang na-expose mula sa Panginoon. At sila magpapatuloy. Kaya sabi ni John Robinson dito, kung ang Panginoon ay ipakilala at pagkaloob ng katotohanan sa inyo, bagong katotohanan, sabi niya, tanggapin niyo ito na may kasiyahan. Tuloy pa niya, for my part, I cannot sufficiently bewail the condition of the Reformed Church. Hindi niya daw kaya mapangalagaan o sabi natin makontain yung kalagayan ng iglesia po who are come a period in religion and will go present to further than the instruments of the Reformation. Okay? So sabi niya, hindi ko na kaya mapigilan. So dapat natin gagawin mga kapatid. Sabi dito, ang aking desire ay tinatawag na liberty of conscience. Diba? At yun po ang naging inspirasyon ng Philby. At sa madaling sabi, para mapanatili nila ang tinatawag na liberty of conscience, they decided to go to New England. Ang New England mga kapatid, sa history, ay ang United States of America. So itong mga Pilgrims na to, mga Puritans from England ay nag-decide na sumakay ng barko ang Mayflower. Okay? Kung alam niyo po yung Mayflower sa history, yan po sinabihan ng mga Pilgrims. Galing sa England, patungo sa United States, at lumanding sila ng 1660, para doon pong year, sa Massachusetts Plymouth. Okay? Sa United States of America. At hindi pa po, wala pa pong, ang karamihan mga residents ng US noon ay mga Indian. Yun ang unang mga European na umabako sa Amerika. So sa madaling sabi, nung pagdapat sila ng mga kapatid, masaya sila sapagkat sila ay malayo sa influensya po na English Church at ng Roman Catholic Church. Diba? Pero mga kapatid, hindi rin tumagal. Sapagkat sa kanila para mapanatili ang kadalisayan sa kanilang iglesia, habang lumalago ang kanilang settlement sa kanila, itong panghalan natin dito sa bagong lugar na ito, ang meron lang ang karapatan na bumoto ay silang miyembro ng iglesia ito. So nakita na naman natin mga kapatid, naghari na naman ang tinatawag natin church sa state, sa bagong sa mga Pilipino na lumapag po doon sa US o sa Amerika, ito sa Plymouth. So, unti-unti mga kapatid, nagkaroon na naman unti-unti naman sila na-envelope na influensya po na English Church. Pagkaman tumayo na sila, unti-unti na-influensya naman sila ng mga prinsipyo at mga aral na naiwan doon sa England. So, hindi rin nagtagal mga kapatid, itong mga Puritans na to ay nadumitan din ang kanilang iglesia sa New England. 11 years later mga kapatid, dumating
si Roger Williams. At si Roger Williams, mga kapatid, isa rin sa may malaking ibahagi po sa kasaysayan po ng Iglesia sa Amerika. Sapagkat sa kanyang pagdating, oo, na-enjoy niya yung religious freedom, pero nakita niya yung malaking pagkakamali ng mga Puritan sa Amerika, na nakita pa rin niya yung influensya ng English Church sa kanilang grupo. So, dumating si Roger Williams, nag-decision siya sa pamamagitan ng kanyang influensya. Na po, sabi niya rito, the public or the magistrate may decide, he said, what is due to man, but when they attempt to prescribe a duty to God, they are out of place. And there can be no safety, for it is clear that if the magistrate has the power, he may decree one set of opinion or belief today and another tomorrow, as has been done in England by different kings and queens and by different popes and councils in the Roman Church, so that Philip would become a hint of confusion. Dito, sinabi ni Roger Williams ang pag-iwalay ko na influensya ng civil at ng religion, na hindi pwedeng diktahan ng civil ang reliyon at ang reliyon sa civil. Kaya makikita natin, di ba sa Revelation may beast na may dalawang horn? Okay? That represents the Protestant Church in America, mga kapatid. And those two horns ay yung tinatawag ng freedom of religion at saka politics. Dito na po kasi mga kapatid. Nakita natin, ano? So dito ako na nagkaroon ng freedom na po ang religion apart from ano po, government or state. So ito po ay ang nag-ano po nito ay si Roger Williams. Sa madaling sabi, mga kapatid, na-establish po muli ang pagsamba doon, muling naayos ang mga pag-aaral, at muling na-enjoy nila mga kapatid ang pagsamba doon sa New England. Pero dumating din mga kapatid sa time na nagkaroon ng mga kalaban nito si Roger Williams na meron ng influensya sa kanilang iglesia doon sa Amerika. Sa madaling sabi, itong si Roger Williams, sapagkat siya ay faithful sa ating Panginoon at nanatiling matatag sa kabila ng pagsubok sa kanyang buhay, for 40 years mga kapatid siya ay lumakas doon sa pagsukat na lugar sa Amerika at doon sinusok po siya ng mga Indian. Okay? After months ng pag-stay ng mga Indian, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na lumabas upang muli niyang harapin ang kanyang mga kaaway po sa iglesia, upang muling panindigan na dapat ang iglesia ito ay may tinatawag na liberty of conscience. Na kailanman ang iglesia ito ay hindi dapat padiktahan ng state. Na dapat ang iglesia ito ay may kalayaan na gumalapan sa kanyang sarili at hindi bound ng anumang batas ng isang government. Sabi tayo mga kapatid, muling natupad ang kanyang litiin. At dito nga po sa nag-declare independence ng United States in 1776. No? Ito po ang kanilang sinabi. The Declaration of Independence, they declare, we hold the truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with a certain and unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees the most explicit terms, the inviolability of conscience. No religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Congress shall make no law respecting the establishment of religion or permitting the free exercise thereof. So dahil doon ang kapatid kay Roger Williams, naging bahagi ng batas ng United States ang tinatawag na liberty of conscience. Ang tinatawag na liberty
when it comes to religion. Na lahat po ay may kalayaan sa kanilang pagsampa. Pero alam naman natin sa prophecy tayo sa mga kapatid, mag-join muli ang ano po, ang religion at ang state para ma-execute ang panukala ng kaaway sa mga anak ng ating Panginoon. Pero din tayo mga kapatid na nagkaroon ng declaration na dapat iwalay ang church at ang state. Na bawat isa ay may freedom na po in terms of religion. Na kailanman ang state ay hindi malistahan ang government, ang church. Na kailanman ang state ay hindi maging qualification ang church para hindi siya magkaroon ng office sa United States of America. Na kailanman, sabi dito, ay walang karapatan ng state na hindi pa indudutan ang isang tao na magkaroon ng religion para sa kanyang sarili. So, madaling mga kapatid, ito po ay enjoy ng Amerika. Nagpatuloy po mga kapatid ang paglago ng populasyon sa Amerika. Maraming mga tao sa Europe ang nakita nilang nagdanay sa magkaroon nilang freedom. So marami sa kanila mga sumunod, nagkaroon rin ng maraming pilgrimage. At hindi mga kapatid, dumami ang populasyon ng Amerika. At marami sa kanila ang nagkaroon ng kalayaan sa pagsamba mga kapatid. Pero dumating din sa point na marami sa mga tao pumunta na roon, not because of religious freedom, but because of greed. Bakit? Gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Gusto nila makakuha ng mas malaking lupa. Gusto nila magkaroon ng kalayaan sa ibang paraan. No? Hindi na sila pumunta sa religious freedom mga kapatid habang dumarami ng Pilipinas. Ang iba ay pumunta na ron para una-una, siguro, para yumaman. Ano po? Siguro mali ang kanyang motivation, kanyang magpunta doon sa Amerika. Kaya sa 17th century, nagkaroon ng civil war between the British and the Americans sapagkat ang mga British ay gusto nilang kunin ng Amerika para sa kanilang sarili. Pero nagtagumpay mo ang Amerika, kaya natili pa rin ang tawag ng religious freedom sa kanilang bansa. Sa mga kapatid, dumating ang panahon na bagaman ito na po ang naging kasaysayan ng Amerika na makikita natin ang Amerika po ang naging tipo ng Protestant Church sa mahabang panahon. Sila po ang naging jumping board ng Protestant Church upang ang missionary movement ng Protestant Church ay nagaganap sa mundo. Hindi po nag-umpisa sa iyo mga kapatid. Lahat ay nag-umpisa sa Amerika. Naging jumping board ito mga kapatid para may bahagi Ebanghelyo sa Pilipinas, para may bahagi Ebanghelyo sa China, para may bahagi Ebanghelyo sa buong mundo. So naging champion sila when it comes to Protestantism. Pero dumating din ang panahon mga kapatid, na unti-unti, kung paano ang Roman Catholic Church ay unti-unti naging corrupt because of the false doctrine and creed. Unti-unti, sa ating panahon kayo mga kapatid ko, ang Protestant Church ay kinakailangan magkaroon ng reformation para sa kanyang sarili. Hindi na po ganoon makapangyarihan ng Protestant sa United States of America o nakikita natin. Hindi na po sila ganoon na makapangyarihan. Although yung mga previous president, kung titignan natin, lahat yan ay mga Protestant. Pero after nung kay Kennedy mga kapatid, makita natin, puro na. Iba doon marami din mga Protestant sa mga tao. Mga Roman Catholic. So makita natin mga unti-unti in the Protestant Church, kinakailangan na rin nila yung tawag na information para sa kanilang sarili. Kasi unti-unti, ang kanilang iglesia po ay hindi po nagkakaroon ng tuli. Sa pagkakaroon natin, ang kaaway ay gumagawa lahat ng parang mga kapatid. Sabi nga niya, hindi na niya gagamitin hindi ka man niya galing sa persecution. Gagawa siya ng paraan na maglalagay siya ng mga tao
sa iglesia upang magkaroon ng confusion mismo sa loob ng church. Yan pong gawain ng ating tao ngayon. Hindi, kung makikita niyo, hindi pa tayo nakakarang sa pag-uusig, pero bakit maraming mga Protestant church ngayon mga kapatid lalabig na sa kanilang pananampalataya? Because Satan is putting individually so powerful, napakamangyarihan na meron siyang worldly influence na siyang nakaka-apekto po sa pananampalataya ng bawat tao na may pananampalataya sa Panginoon. So, ano po bilhin sa atin mga kapatid? Ano po bilhin sa atin? Ang sabi ko mga kapatid, England is why. Sapagkat ito po ay nangyayari. Na po, alalahanin po natin ang ating mga reformer. Kagaya nila Vincent, kagaya nila Martin Luther. Ako'y naniniwala at maging ang mga manampalatayang napag-aralan ay naniniwala kung ito mga tao ay nabubuhay sa kanilang panahon, ipagpapatuloy nila ang paghahanap ng katotohanan. Mga kapatid, ang ating responsibilidad sa ating panahon ngayon, huwag tayong tumigil doon sa ating kinakasnan. Huwag tayong tumigil mga kapatid doon sa ating nalalaman, lalo higit na kung ito po ay natutunan lamang natin hindi sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan, kundi sa mga dalilig lang. Ang sabi nito mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Tanggapin natin ang bawat katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi ang pagka-present truth. Tanggapin natin mga kapatid ang tingkad ng banal na spirito sa ating mga isipan at sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Sabi po dito, seeing the failure of his effort, Satan po nakikita niyo yung failure ng kanyang effort, to crush out the truth by persecution, Satan had again resorted to the plan of compromise which led to the great apostasy and the formation of the Church of Rome. He had induced Christians to ally themselves not now with the pagans, but with those who, by their devotion to the things of this world, had proved themselves to be as truly idolaters as were the worshippers of graven image. And the result of these unions were known as burning issues, rather in former ages, pride and extravagance were fostered under the guise of religion, and the churches became corrupt. Satan continued to pervert the doctrines of the Bible and traditions that where ruin millions were taking place. So ito mga kapatid, si Satan, ano po siya ngayon? Doble ang kanyang tayo. Sapagkat alam niya na tayo bilang mananampalataya ng ating Panginoon sa huwag may pag-uusig, patuloy tayo maninigilan sa Panginoon. Anong gagawin niya? Gagawa siya ng ibang paraan. Mag-iintroduce siya ng mga panibagong paniniwala. Mag-iintroduce siya ng mga panibagong doktrina sa ating iglesia. Ito po, mag-iintroduce siya ng mga bagong prinsipyo upang bawat tao ay maligaw po ng kanilang lahat. Nakita natin mga kapatid, nung ang early church ay naging corrupt, inilabas ng ating Panginoon, nagkaroon ng reformation, at nakita natin ang mga tao na hindi sa pananampalataya. Nung sila po ay nabuhat, muli na naman natake sila ng Satan, na Satanas, at muli na naman naging corrupt, muli na po, preserve na naman ang ating Panginoon katotohanan, at muli grupo na naman tao na lumabas doon upang panindigan ng katotohanan. At narito ang tao ay naman gumagawa mga kapatid. At ang Panginoon naman preserve ang katotohanan, nandiyan naman meron siya mga tao na panindigan ng katotohanan. Ako inaniwala mga kapatid, we are the saints, we are the lessons. We have to preserve the truth now. Huwag na sana makulit ito sa mga naunang mga Protestant, mga kapatid. Kaunti-unti, muli silang na-indoctrinate ng old belief, old principles. Bilang asamblyari mga kapatid, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mag-apekto sa anumang aral ng sanlibutan ito. At huwag tayong mag-apekto sa anumang tradisyon na meron sa sanlibutan ito. Sa halip, Biblia po lamang. Diba? At ang gawain po natin ngayon mga kapatid ko ay mayag po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon.
Kinakailangan po natin depensahan ang katotohanan, panindigan, ang aral ng ating Panginoon na siya ang dapat makita po sa buhay natin mga kapatid. So nakita na po natin mga kapatid kung paano ang kasaysayan po ng ating iglesia ay lumagaling sa mundo. Nakita natin from Europe napunta sa United States of America. And from United States of America, umalat po sa buko. Darito mga kapatid sa sabi niya dito. Ako'y naniwala. Tayo mga kapatid ko, ang tinatawag na residue, no? O remnant, na siyang sumusunod sa utos ng ating Panginoon at may patutunod. Panindigan natin yan mga kapatid. Hindi na po ito panahon para tayo lalabas sa iglesia natin. Hindi na po ito yung panahon para tayo po ay manabing sa pananampalataya. Sapagkat ako'y naniwala na sa atin ang mga kapatid ko ang kawasan. So we have to do is to take hold of that truth. So preserve it hanggang dumating ang ating Panginoon. At kung may mga katotohanan po siya, babagin sa atin sa pamamagitan ng pagdaan ng ating Panginoon. Tanggapin natin ito mga kapatid ko ang buhay. Ano po? So mga kapatid, pagpatuloy ko natin pag-aralan ang Great Controversy, sapagkat unang-unang mga kapatid ko, hindi na ko na kailangan pumasok pa ng theology para pag-aralan ko ang church history. Sapagkat dito na mga kapatid, needle by needle, nakikita natin ang kasaysayan ko ng ating church. Simula kung itatay ng ating Panginoon sa Jerusalem hanggang sa kanyang pagkain. Ako, hanggang po mga kapatid, I'd like to invite everybody this Monday mga kapatid. Sa akin sa revival sa Timo. Ang aking pamagal mga kapatid ay Nazarene. Yung lahat ko na may makapakinig po kung po sa kanya ng Timo ay nangyari ko po kapatid. Sa pagkasabi pag-aaral mga kapatid ay salita na basta, our time is the time of the Nazarene. What if we choose that Nazarene mga kapatid? That knowingly na-miss na pala natin ang huling ulan ng Panginoon. At isa sa sinasabing dahilan kung bakit maraming mga professed Christian, mga kapatid ko, ang hindi matatanggap ang banal na kasangkapan ng Holy Spirit, yung huling ulan, sapagkat hindi nila inalam kung kailan ito iuhulog ng ating Panginoon. At kung hindi nila alam, hindi sila handa para tanggapin ang banal na Spirit. Kung meron kayong panahon mga kapatid, please, ako'y napinusan na sana maka-attend po kayo. Kahit masigay mo sa timog pagkakasya kung tayo ng Panginoon para tayo ng lahat ay makamakinig po tungkol po sa aral po ng banal. Okay? Ipalain po kayo ng Panginoon at huli po kami sabat sa inyo lahat.